Matagumpay na silang lahat na nakapag-upgrade. Dagdag pa ang mga Spirit Stone at Cultivation Technique na ibinigay ko sa kanila sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw. Mararating na nila ang yugto ng Chi Refining. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking mga ugat. Biglang lumakas ang aking kapangyarihan. Ito ba ang lakas ng isang cultivator? Nakakapangilabot ang lakas na ito. Ang mga cultivation technique ay naipamahagi na sa lahat. Magsihayo na kayo at magsimulang mag-cultivate. Masusunod po. Tingnan nyo, ano iyon? Napakalakas na enerhiya. Posible kayang may breakthrough na naman ang 3 master. Kung ganoon, siguradong nasa loob ang 3 dakilang master. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Pumasok na tayo para maging mga alagad. Oo. Ginoong Lee, naka-absorb na kami ng 3 Spirit Stone. Kasama ang inyong cultivation technique. Ang aming antas ng cultivation ay talagang napakabilis ng pag-unlad. Lin Yan, ang 3 dakilang guro, ang kasalukuyang lakas ay, anong antas na ba ito ng isang tagapagsanay? Sila, hindi pa sila umaabot sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Baguhan pa lamang sila sa pinto ng pagsasanay. Kalahati ng buhay na kaming nagsasanay. Ngunit ngayon lang namin nasalayan ang pintuan ng pagiging immortal. Ang lakas namin ay nasa rurok na ng martial arts. Ngunit hindi ko akalain na ito ay simula pa lamang ng antas ng isang tunay na tagapagsanay. Bago pumasok sa pagsasanay, tinitingnan namin si Ginoong Lin. Para kaming mga palaka sa ilalim ng balon, na nakatingin sa buwan sa langit, matapos makapasok sa pagsasanay. At muling tingnan si Ginoong Lin. Para kaming mga langgam na nakatingin sa lawak ng kalangitan. Ang ganito kalakas na aura ay nakakamit lamang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang mga immortal na lumilipad sa labas ng mundo. Gaano kaya sila katindi? Kaming 3 ay nagnanais na kilalanin si Ginoong Lin bilang aming guro. Inaasahan namin na hindi nyo kami tatanggihan at tatanggapin nyo kaming mga alagad. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tumayo na kayo agad. Kahit hindi nyo gawin ito, ibibigay ko pa rin sa inyo ang mga teknik at mga batong espiritual. Ginoong Lin, kung hindi nyo tatanggapin kaming mga alagad, hindi kami tatayo rito. Sige. Pumapayag na ako sa inyo. Tumayo na kayo riyan. Aba, maraming salamat, guro. Kayo, pumunta na kayo agad at magsanay. Huwag kayong mag-alala. Ang mga batong espiritual at mga teknik, sisiguraduhin kong sapat ang ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat, guro. Lin Yan, babalik muna kami. Maghintay ka lang ng kaunti. Ay padadala na rito ang mga baboy sa lalong madaling panahon. Para makapag-ensayo ka sa pagkatay hanggat gusto mo. Sige. Maraming salamat, guro. Sandali lang. Parang may narinig akong ingay. Pagkilala sa guro. Pagtanggap ng alagad. Posible kayang may nauna na sa atin. Huwag mong sabihin, ginagamit ni Lin Yan ang pangalan ko para manloko. Ito. Bilisan natin at ibunyag ang tunay na kulay ni Lin Yan. Lin Yan. Ikaw nga talaga. Imbes na magkatay ng baboy, bakit ka nandito sa alyansa ng martial arts? Huwag mong sabihing balak mo talagang pumalit sa pwesto ni Lin Chen. Lin Yan, gusto mo ba talagang agawin ang pagkakataon ni Lin Chen na maging alagad? Ang antas ng lakas ni Lin Chen ngayon ay nasa antas na ng Mingjin. Samantalang ikaw, isa ka lang walang kwentang tao na hindi makapagsanay. Huwag kayong bastos. Ito ay ang bagong sali na alagad ng alyansa ng martial arts. Hindi namin hahayaang insultuhan niyo siya. Pumasok sa alyansa ng martial arts. Si Lin Yan, hindi ba't isa lang siyang walang kwentang tao, na walang anumang kapangyarihan? Tagakatay lang siya ng baboy. Paano siya nakapasok sa alyansa ng martial arts? Tama iyan. Ang mga disipulo sa alyansa ng martial arts ay pawang mga paborito ng langit. Wala kang kakayahang mag-cultivate. Wala kang karapatang sumali sa alyansa ng martial arts. Kayong lahat, naloko lang niya kayo. Sinasabi mo bang wala akong paningin? Nagkakamali rin ba ang 3 dakilang master? Ang 3 dakilang master. Ibig bang sabihin, si Lin Yan ay kinuha ng 3 dakilang master bilang kanilang disipulo? Nako, Shen Chenzu, huwag mo na silang aksayahin ng laway. Paalisin mo na lang sila agad. Opo, sandali, teka lang. Lin Yan. Ang 3 dakilang master, bakit kanila kukunin? Isang taong walang buto ng martial arts bilang disipulo. Sigurado ako. Matapos mong apihin ang asawa ko, gusto mo namang gamitin ang pangalan ko para maging disipulo nila, di ba? Lin Yan, balak mo ba talagang gamitin ang pangalan ni Lin Chen para makapasok sa alyansa ng martial arts? Napakasarili mo talaga. Binaygo mo ng gusto ang iyong ate. Hihiramin ko ang mga gamit niya. Ha? Ang buto ng martial arts niya ay sa akin. Ano pa ang kailangan kong hiramin sa kanya? Ano?
Anong pinagsasabi mo? Anong buto ng martial arts mo? Malinaw na sa akin ito. Kuya, hindi mo ba? Matapos agawin ang mapapangasawa ko, ay gusto mo rin gamitin ang pangalan ko para maging disipulo, at ngayon naman ay nanakawin mo ang buto ng martial arts ko. Tigil. Ang buto ng martial arts ko ay nasa katawan mo. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Paano naging sa iyo iyan agad? Sus, anong buto ng martial arts mo? Tawagin mo nga. Tingnan natin kung sisigat sa iyo. Sige ba? Buto ng martial arts. Buto ng martial arts. Narito ako, amo. Narinig ko na. TSK. Lin Yan, wala ka talagang kahihiyan. Lin Yan, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano mo nagagawang agawin ang buto ng martial arts ni Lin Chen? Sa akin naman talaga ang buto ng martial arts na ito. Hindi niyo ba narinig kanina? Tinawag ko ito at sumagot. Kung tatawagin ko rin ito, sisigat din ito. Buto ng martial arts. Anong sinasabi mo? Lin Yan, baliw ka na ba talaga? Bakit mo ginagawa ito kay Lin Chen? Gusto mo ba talagang kalabanin ang buong pamilya Lin? Oh. Pinalayas na ako sa pamilya Lin. Kailangan ko pa bang ituring kayong mga kaaway? Lin Yan, ang pinakamalaking pinagsisisihan ko sa buhay na ito ay ang ibalik ka sa pamilya Lin. Ibalik mo na ngayon ang buto ng martial arts. Mapapatawad pa kita. Hey, bakit ko kailangan ng patawad mo? Ha? Sino ka ba sa akala mo? Sa pamilya Lin, tinatawag kitang ate. Pero dito sa labas, wala kang kwenta sa paningin ko. Lin Yan, talagang tuturuan kita ng leksyon ngayon. Dave, ha? Naghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Bakit mo sinaktan si ate? HMP, ano naman kung saktan ko siya? Hindi lang siya ang sasaktan ko, pati na rin ikaw. Ah. Tumayo ka. Lin Yan, naglakas loob kang baliin ang binti ni Lin Chen. Sinaktan ko siya dahil gusto ko. Kailangan pa ba ng tamang tiyempo para doon? Bakit? Bakit parang si Lin Yan ay naging ibang tao na talaga? Lin Yan, pamilya mo pa rin sila. Bakit ka nagkakaganyan? Wala kang galang. Mas masahol ka pa sa hayop. Nawawala na ako sa sarili. Hey! Kung bastos man ako, hindi ba't matagal mo na itong alam? Bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Anong masama sa ginagawa ko? Sinaktan mo ang pamilya mo, at binastos mo pa ako. Ang dami mong kasalanan. Hindi ito tama. Noong tinalikuran ko ang pamilya Lin, hindi ba't nabastos na kita noon? Tingnan mo. Parang nag-enjoy ka pa nga eh. Anong pinagsasabi mo? Kailan ako nag-enjoy? Talaga ba? Ah. Ikaw. Lin Yan, naglakas loob kang paglaruan ako. Sa tingin ko, masarap ang pakiramdam mo kanina, di ba? Ikaw. Humanda ka sa akin. Hindi kita mapapalampas. Wala kang karapatan. Mga bantay, palayasin sila. Habang buhay silang bawal pumasok sa alyansa ng martial arts. Bitawan niyo kami, ha? Lin Yan na walang hiya. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka sa akin. Lin Chen, mag-ingat ka. Array. Ayos ka lang ba? Naglakas loob si Lin Yan na baliin ang binti ko. Ang taong yan, si Lin Yan. Kahit lumuhad pa siya at magmakaawa sa akin, at ibigay ang buto ng martial arts sa sarili niyang mga kamay, hindi ko siya mapapatawad. Isinama ko kayo sa alyansa ng martial arts. Pero bakit gulo agad ang dinala nyo? At pinalayas pa kayo? Dakilang guro, kailangan nyo kaming tulungan at ipaghiganti. Anong nangyari sa inyo at nagkaganyan ang itsura nyo? Lin Chen, nasaan na ang buto ng martial arts mo? Guro, may hindi po kayo nalalaman. Ginamit ni Lin Yan ang pangalan ni Lin Chen kanina. Hindi lang siya nagtagumpay na maging disipulo. Binugbog pa niya kami ng gusto. At ninakaw pa niya ang buto ng martial arts ni Lin Chen. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng karahasan sa alyansa ng martial arts. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako ngayon din sa 3 dakilang guro para palayasin si Lin Yan. Palayasin. Hindi. Ang mga bastos na katulad niya, dapat ay lumpunin siya, para hindi na siya kailanman makapag-cultivate pa. Maghintay muna kayo rito. Iuulat ko ito sa 3 dakilang guro. Ayos. Napakagaling. Ang pagsasanay sa kalahating araw na ito,
ay higit pa sa 100 beses ng normal na araw. Dahil kay Guro Lin yan, maaari na talaga tayong maging immortal agad. Tama. Ang inyong disipulo na si Zhou Zuan, ay may mahalagang bagay na dapat iulat. Ano bang pinaputak-putak nyo riyan? Anong nangyari? Mga guro, may hindi po kayo alam. Ang suwail na anak ng pamilya Lin na si Lin yan. Hindi lang siya nagpanggap gamit ang pangalan ni Lin Shen. Para lokohin kayo na tanggapin siya bilang disipulo. Binunot pa niya ang buto ng martial arts nito. Binali ang kanyang mga binti, at pinahiya ang buong pamilya Lin. Nakikiusap po kami sa mga guro, na bigyan ng katarungan ang pamilya Lin. Ano? Ang lakas ng loob ng mga taga-pamilya Lin na umakyat sa bundok, para gambalain ang pagsasanay ng aming dakilang guro. Ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Nasaan ang mga taga-pamilya Lin? Nasaan sila? Ang mga taga-pamilya Lin ay pinalayas na ni Lin yan. Nasa labas na sila ng pinto. Nakikiusap kami sa mga guro na tulungan ng pamilya Lin. Bilisan nyo at ang batang si Lin yan, ay palayasin na ninyo. Ay nako, ha ha ha. Ang guro ay talagang guro. Napakabilis ng kanilang galaw. Hey! Ang antas na ito. Siguradong tumaas na naman. Ipinakilala ko si Lin Shen sa mga dakilang guro. Isang napakahusay na binhi para sa pagiging immortal. Siguradong gagantimpalaan ako ng gusto ng mga guro. Teka, mga guro, hintayin niyo ako. Hintay. Ha ha ha. Kayo pala ang mga taga-pamilya Lin, ha? Guro. Ang linya na iyon, hindi lang kinuha ang buto ko. Binugbog pa kami ng ganito. Kailangan nyo kaming ipaghiganti. Patayin nyo ang lalaking iyon. Aba, ipaghihiganti pa kita. Ikaw na lalaking baligtad kung mag-isip. Ngayon ay babasagin ko ang mga ngipin mong aso. Hindi, guro, nagkakamali yata kayo. Si Linyan ang nanakit sa amin. Guro. Si Linyan ang nagbabaligtad ng katotohanan. Huwag na huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Manahimik ka. May mukha ka pa talagang sir-an ng aking guro. Disipulo. 3 dakilang guro, talagang nagkakamali kayo. Ang lalaking si Linyan, gusto niyang agawin ang pwesto ng aming Lin Shen sa pag-aaral. Ang aming Lin Shen, siya ang tunay na may buto ng martial arts. Ang gusto ninyong kunin, na disipulong may pambihirang talento. Oh, nasaan ang kanyang martial bone? Ito, naglakas loob pa kayong magsinungaling sa Grandmaster. Naghahanap ng gulo. Ano, gusto mo rin bang magsumbong? Hindi na po, hindi na kami magsusumbong. Kasalanan namin ito. Nararapat lang ito sa amin. Lies sa alyansa ng martial arts. Huwag na kayong magpapakita pa rito. Kundi, mawawasak ang pamilya Lin. Lies. Alis na tayo. Hay nako. Aba, guro. Itong si Lin Chen ay isang bihirang talento na minsan lang sa 100 taon. Isang mahusay na binhi para sa pag-aaral ng immortalidad. Sinadya ko itong hanapin para sa inyong 3. Kontento ba kayong 3? Sobrang kontento. Muntik mo na kaming mawalan ng pagkakataon dahil sa kalokohan mo. Talagang hindi ito mapapatawad. Ang aming alyansa ng martial arts ay hindi papayag na manatili ang isang taong baligtad ang katotohanan na gaya mo. Aray ko. Inay. Kailangan niyo po akong ipagtanggol. Xiao Chen. Nasaan ang martial bone mo? Itay, inay, huwag niyo nang itanong. Ninanakaw ito ni Linyan. Binugbog pa niya kami ng husto. Kahit ako rin. Walang katarungan ito. Paano nagawang maging ganito kabastos ni Linyan? Pati ang martial bone ni Xiao Chen ay kinuha niya. Hindi po totoo yan. Sa katunayan, kay Linyan talaga ang butong iyon. Pinilit lang ako ni Lin Chen na makipagsabuatan sa kanya. Tumahimik ka, manahimik ka. Isara mo ang bibig mo. Kayong dalawa. May lihim ba kayong relasyon? Kaya ba palagi mo siyang ipinagtatanggol? Hindi po ganoon yun. Si Linyan. Ginamit niya ang pangalan ni Xiao Chen para maging disipulo ng guro. Gusto ko sana siyang ibunyag. Pero ang Grandmaster na iyon, mukhang nalinlang niya at napaikot. Kaya kami pa ang binigyan ng leksyon. Ang linya na iyon, napakasama niya. Sobra na talaga ang ginagawa niya. Kailangang mabigyan ng katarungan. Ang anak ko. Hay, Itay. Hayaan na lang po natin. Kung balang araw ay mapoprotektahan ni Kuya, ang ating pamilya Lin. Hindi ba't maganda rin iyon? Ayos lang na ako ang magdusa ng kaunti. Dahil sa huli, kayo pa rin naman ang tunay na pamilya.
Napakabait mo talagang bata, habang ang walang hiyang Linyan na iyon, ay naglakas loob pang maging walang utang na loob. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko hahayaan, na apihin ka lang nila. Ginoong Lin, kailangan niyo ba, na gamitin ko ang kapangyarihan ng Akademya ng Lingzhou, para tuluyan na silang, hindi makagulo sa inyo. Huwag na, nakuha ko na ang aking martial bone. Hindi na kailangang pag-aksayahan ng panahon, ang mga piyasong iyon. At saka, tawagin mo na lang akong Linyan mula ngayon. Linyan, nandito na ang mga baboy. Magsisimula na ba tayong magkatay para mag-level up? Sige. Natukoy ang katawan ng host. Naging isang perpektong katawan na ito. Doble na ang bilis ng pag-cultivate. Talagang tumataas ang mga stats. Terra, Shen Shenzhou, magkatay na tayo ng mga baboy. Inobserbahan ko na dati, ang proseso ng iyong pag-level up sa pagpatay ng baboy. Napagtanto ko na habang mas malaki ang baboy, mas epektibo ito sa iyong pag-level up. Kaya naman, nagtipon kami mula sa iba't ibang panig ng mundo, ng mga ganitong uri ng mailap na baboy ramo. Bawat isa ay tumitimbang ng 1 tonelada. 1 tonelada. Natukoy ang higanteng baboy na boss. Maaari nang simulan ng host ang pagkatay. Ang ganitong uri ng baboy ramo, kahit ang mga baril at kanyan, ay hindi kayang talunin ito, o magdulot man lang ng anumang pinsala, kahit ang mga ordinaryong martial arts cultivator, na lalaban dito, ay tiyak na masasaktan o mamamatay. Masyado itong malakas. Linyan. Sigurado ka ba? HMPH. Ilabas ang mga baboy. Ilabas ang mga baboy. Iba talaga kapag suportado ng bansa. Sa nakaraang buhay ko, hawak ko na ang level ng system. Pero dahil sa mga panunupil ng iba, sa huli ay namatay ako sa gitna ng apoy. Ngayong kumilos na ako, tila walang katapusan ang mga resources. Ang suwail na batang ito, inay. Ako ay, naputulan lang naman ng isang binti. Huwag niyo sanang hayaan na dahil dito, ay magalit kayo kay kuya. Ganyan na ang lagay mo. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Hay nako. Talagang wala na siyang respeto sa pamilyang Lin. Pupuntahan ko siya ngayon din. Ipapatanggal ko ang pangalan niya sa alyansa ng martial arts ng tuluyan. Pagbati sa host, nadagdagan ng experience ng 1,000. Experience plus 1,000. Ilabas pa ang mga baboy, ilabas pa. Experience plus 1,000. Sword energy na lumalabas sa katawan. Isang higanteng baboy ramo. Sa mga kamay ni Linyan, ay hindi man lang nakatagal sa isang atake. Kahit ang nasa hurok ng martial arts, ay walang ganitong antas ng cultivation. Kailangan ko itong iulat agad. Ulat. Matapos pagsamahin ang mga buto ng martial arts, ang bilis ng pag-level up ni Linyan, ay dumb-oble na. Hindi ko akalaing ang pamilyang Lin ay palalayasin. Ang isang henyong tulad niya. Talagang mga bulag sila sa katotohanan. Shenzhou, dapat mong galingan. At samantalahin ang pagkakataong ito. Aking mahal na apo. Si Linyan ang pag-asa ng buong Lingzhou. At maging ng buong asul na bituin. Ikaw, kung magkakaroon ka ng pagkakataong pagsilbihan siya, iyon ay isang napakalaking biyaya para sa iyo. Lolo, anong pinagsasabi mo? Nagsasagawa ako ng misyon. Hindi na kita papansinin. Kalokohan. Linyan, paano niya naman ako magugustuhan? Dahil sa mga bagay na ito, lubos na nating magagawa na bumuo ng isang hukbo ng mga immortal. Dagdag na 1,000 karanasan. Dagdag na 1,000 karanasan. Matapos pagsamahin ang buto ng martial arts, bumilis nga ang pag-angat ng antas ko. Ngunit, ang mga baboy na ito, parang kulang na ang papatayin ko. Pagbati sa host, nakamit ang tagumpay ng 10,000 pagpaslang. Gantimpala, isang bandila ng 10,000 kaluluwa. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Ano ba ang bagay na ito? Bakit ka nakaluhod? Napakalakas ng pressure na ito.
Hindi biro ang bagay na ito. Ang bagay na ito, may ganito kalakas na kapangyarihan. Ang lambot. Ganito pala gamitin ang bagay na ito. Lin Yan. Naghahanap ka ba ng gulo? Iligpit mo na iyan agad. Gusto ko lang malaman kung paano gamitin ang bagay na ito. Itong bandila ng 10,000 kaluluwa. Ano ba talaga ang silbi nito? Napakalaking enerhiya. Kahit na nasa antas na ako ng isang Grandmaster, wala pa rin akong laban. Pagbati sa host, pumatay ng 100,000 espiritu. Gantimpala, isang bandila ng 10,000 kaluluwa. Maaaring magprotekta sa 1,000,000 nilalang. Ligtas sa anumang panghihimasok. Protektahan ng 1,000,000 nilalang. Kung gusto kong protektahan ng 1,000,000 at 400,000,000, gaano karaming espiritu ang kailangan? Pumatay ng 10,000 espiritu. Ang bandila ay makakaprotekta sa 100,000 nilalang. Magbigay ng 10,000 espiritu sa bandila. Maaaring magprotekta sa 100,000 nilalang. 100,000 para sa 1,000,000. Para maprotektahan ng 1,000,000 at 400,000 nilalang, kailangan ko ng 140,000,000 baboy. Kahit tipunin ko pa ang lahat ng baboy sa mundo, hindi pa rin ito sapat. Higit pa rito, wala na tayong sapat na oras. Ang mga immortal ng Tianyuan, malamang ay paparating na sila. Anong gagawin natin? Sige, 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 Lin Yan. Ikaw na basura ka. Lumabas ka rito agad. Binibining Shen, may gustong makipagkita kay Ginoong Lin. Hindi ba't sinabi ko na, kailangang manatiling lihim ang pagkakakilanlan ni Lin Yan, kahit sino, nang walang pahintulot mula sa pinuno, ay hindi maaaring mangabala sa pagsasanay ni Lin Yan. Pero, sinasabi nila na sila ang mga magulang ni Lin Yan. Talagang hindi namin alam kung paano sila haharapin. Mga magulang, hindi ba't pinalayas na nila si Lin Yan mula sa pamilya Lin? Anong klaseng mga magulang sila? Paalisin niyo sila. Sino mang mula sa pamilya Lin ang pumunta, lahat sila ay palayasin niyo. Masusunod. Mga magulang. Lin Yan, dito ka muna tumuloy ngayong araw. Pagdating ng bukas, aayusan ka ni Mama ng isang kwarto. Isang malaki at magandang kwarto. Ayos ba, Ma? Hindi ba't nangako kayo sa akin ng isang malaking kwarto? Masyadong abala ang pamilya ngayon. Hindi mo ba kayang intindihin man lang ang sitwasyon namin? Isang silid-tulugan lang naman yan. Hindi ka naman namin pagkakaaitan, di ba? May mga utang pang hindi nababayaran. Magkita na lang tayo ng harapan.